Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay, magkomentohan na po tayo. Komentuhan po natin ito pong kabataan mga tambay, no? Kabataan party list na pinsan daw po ito ni Saldico mga tambay o pamangkin o kamag-anak. Ito pong si Rene ko mga tambay, ay binabanatan po ang Vice President. Expected na po natin yon. Painggan po natin ang banat niya po sa ating Vice President. At komentuhan po natin ito pong party list at ito pong grupo ng Makabayan Black. Painggan po natin mga kababayan. We'd like to emphasize, make no mistake, the previously impeached VP Sara Duterte is not an anti-corruption champion. Hindi siya pwedeng magkunwari na malinis dahil ang buong pamilya niya ay isa sa mga kurakot na dinastiya. Lumabas po yung audit report ng Office of the Vice President. And nakita natin yung glaring anomalies ng per unit cost ng ilang mga pinrocure na items. Meron pong CCTV cameras upwards 200,000 per unit ang cost. Dapat kita ko na yung force ko kapag ginamit yan. So, we're shedding no doubt doon sa sinabi staff error yung reason kung bakit ganun kataas yon. Staff error ba or blatant corruption? Hindi ka panipaniwala na may mga taong maglilista ng photocopier bilang laptop, lalo na at audit report nito. And we'd like to emphasize, make no mistake, the previously impeached VP Sara Duterte is not an anti-corruption champion. Hindi siya pwedeng magkunwari na malinis dahil ang buong pamilya niya ay isa sa mga kurakot na dinastiya. At itong nangyayari na paghuhugas kamay, hindi po umi-effect sa taong bayan. No? Rather than magpalusot, gaya ng ginawa po niya sa pagpapalusot sa confidential intelligence funds, sabihin na lang niya na humarap po sa investigasyon ang kapatid niya at iba pang mga sangkot sa korupsyon. Clear po sa amin na on both sides may distrust sa kay President Marcos Jr., sa kay VP Sara Duterte, and that's why we're calling on all sectors na tuloy-tuloy po yung pagkilos natin. Yan po mga tambay, yung tinatawag ng Vice President na pinsan daw po o pamangkin ni Saldico, mga kabayan. Yan din po ang ihilingin natin kay VP Sara pag siya po ang naging presidente. Silang lahat po. Lahat po ng Makabayan Black, lahat po ng mga salot umano sa ating bayan na mahigit 50 years na po yan. Ang grupo po ng CPP, NPA, NDF ay kailangan din pong masilip at ma-audit po ang mga demonyong yan umano. Bakit po? Matagal na po yan naglilingkod ang mga grupo niyan party list. Napakatagal na po. Dekada na po yan. Panahon pa po ni Cory Aquino. Panahon pa ni dating Pangulong Aquino, ang Cory. Ang party list po nila ng makakaliwa ay nakapasok na po sa Kongreso. At yan po ay hihilingin po natin. At isa rin po sa hihiling si Kamanong sa ating Vice President. Pagka siya po ang naging Pangulo ng bansa, silipin po lahat at i-audit po ang daang-daang milyon na nakukuha po nila na budget galing po sa buwis natin, mga kabayan. Ito pong Makabayan Black, sa tagal na po, dekada na po, dekada na po ito ng mga party list. Ano po ang mga proyekto ng mga demonyong ito umano? Ano po ang nagagawa po nito sa pera natin? Meron po ba dapat tayong malaman at talagang dapat nating tuntunin? Ano ang pinaggagamitan ng daan-daang milyon pondo ng party list katulad po ng Makabayan Black at ng mga makakaliwa umano? Ano po ang mga programa nila na napakatagal na panahon na? Hindi po ba? Napakatagal na itong grupo ng Makabayan Black. Ilang taon na? Hindi lang po, 50 years silang naipagbaka.
Baka more than pa, mga kabayan. Grabe po. Kaya kailangan po silipin. Katulad po nitong kabataan na ito, ano po, mga kabayan, napakatagal na rin po ito. Ilang panahon na po itong kabataan na ito na lagi pong may party list ito. Ano po ang mga programa nito? Humahawak po ito. Dahil po ang party list ay hindi po bababa sa 100,000,000 ang pondo po niyan. Hindi po bababa sa 100,000,000 sa isang taon ang party list umano. Ano kaya ang mga programa ng mga hayop na yan umano? Malilinis po ba ang mga taong yan? Malilinis po ba yan? Katulad dito, yung kamag-anak daw po umano ni Saldico. Itong si Rene, ang kanyang party list. At ang mga party list ng mga Makabayan Black na napakatagal na. Malilinis po ba sila? Nailalatag po ba sa Pilipino ang mga proyekto ng mga hayop na yan? Umano? Ano ang mga programa niyan? Ikumpara mo sa programa ng Vice President na alam ng Pilipino kung saan napupunta ang kanyang budget. At yung sinasabi po ng mga kung ano-ano na mga overpricing daw po, mga kabayan, sasagutin niya ng Vice President. Di po ba? At may kailangan po mga dokumento ang COA. Hintayin nyo, samantalang kayo, mga kabayan, wala naman kayo inilalabas sa publiko na kayo'y malinis. Luminis ba kayo? Ang inilalabas nyo lang sa taong bayan, gada kayo magsasalita, kayong mga hayop kayo, kayong mga demonyo kayo, umano. Ang lagi lang nilalabas nyo, malinis kayo. Lumalaban kayo sa korupsyon. Bago nyo paniwalaan ang taong bayan, ipakita nyo muna sa amin na talagang malinis kayo humawak ng pera at pondo ng bayan. Ng taong bayan katulad ni Kamanong. Nagbubuwis kami. Ano ang programa ng Kabataan Party List? Dekada na yan. Ano? Ano ang napala namin sa pera na kinukuha nyo sa aming buwis? Malinis ba ang pagkakahawak ninyo? Ano? Ilatag nyo sa Pilipino lahat kayo Makabayan Black. Napakarami nyo. Pabalik-balik kayo dyan sa Kongreso. Ginagawa nyong gatasan ng Pilipino. Mga salot kayo umano. Programa. Kaya nga dapat po Vice President, pagka kayo po naging Pangulo, i-audit nyo po lahat. Magmula po nang sila ay mag-umpisa, pumasok sa party list, kalkalin po lahat ang mga proyekto ng mga demonyong yan umano. Kung saan po napunta ang pera natin. Ano ang mga programa nila? Ano ang mga pinagagawa nilang proyekto? Party list yan. Ano ang mga programang naitulong sa mga Pilipino na mga hayop na yan? Maliban po ang bumatikos ng bumatikos at magpunta sa karsada. Mga kababayan, hindi po ba? Nakita nyo po? Talaga ang layunin po ng mga demonyong ito umano. Babakbakan mo ng babakbakan ang Vice President, lalong-lalo ang kanyang confidential fund. Samantalang silang lahat ay may confidential fund. Lalong-lalo yung pinakamalaki. Si Bonget na tinatawag ng kanyang ate, si Bangag. Gigil na gigil kayo sa 125 million. Pero ayaw nyong panggigilan, yung 4.5 billion. At ayaw nyong panggigilan, mga hayop kayo, mga demonyo kayo, umano. Ayaw nyong panggigilan, yung corruption ngayon, yung merong accountability. Pati ikaw mismo, yung kamag-anak mo mismo, ayon sa Vice President, si Saldico, nagpatotoo kung gaano katindi at kawalang hiya at kagrabe korupsyon ang ginawa ng administrasyon. Mali-malitang pera. Yung mismo kamag-anak mo daw po, umano, ang nagsasabi si BP Sara, kamag-anak mo, si Saldico. Hindi mo man lang iniimbestigahan si Bonget. Nakatuto ka sa Vice President. Bakit po? Matindi ang agenda nyo. Hindi po ba? Dahil uunahin yung pabagsakin ang matinong lingkod bayan. Pagka napabagsak nyo na ang Vice President, saka nyo ngayong pababagsakin si Bonget. Dahil madaling pabagsakin si Bonget. Dahil napakaraming korupsyon at totoong korupsyon umano. Hindi ba?
Pero hindi po papayag ang taong bayan, lalong-lalong hindi pahihintulot ng Panginoon ang mga demonyong katulad ninyo na wala namang ginawang matino sa Pilipino ng napakahabang panahon. Itong grupo ng Makabayan Black at grupo ng CPP, NPA, NDF umano. Mga salot po yan umano. Mga mukhang pera. Yan po yung tinatawag na mga kain-suka. Yang mga hayop na yan, kain-suka po yan umano. Bakit? Yung sinasabing I hate Marcos ngayon, I love Marcos na. I love Marcos na po. Yang mga hayop na yan. Yan po yung tinatawag na mga himod. Himod. Kung makahimod po ngayon sa wet po ng administrasyon umano. Dahil po sa pakinabang. Mga 2-5 po. Mga 2-5 ng mga prinsipyo. Ang mga prinsipyo po ng mga tao na yan, 2-5. Mga kababayan, yan po ang mga hayop na yan. At lagi naman po natin, banatan nyo ng banatan ng Vice President at babanatan naman po natin ng babanatan ang mga hayop na yan. Mga kababayan, ang mga Duterte ay nakita po ang achievement, may achievement pong nagawa ang pamilya Duterte para sabihin po nila na magnanakaw ang Duterte. Napakaganda po ng achievement. Kitang-kita po ang nangyayari po sa kanilang bayan, sa kanilang syudad. Nakita nyo man po, ang Davao City ay maunlad, maganda ekonomiya. Napakalalaki ng mga proyektong natatapos, walang ghost project, mga kababayan. Para sabihin pong magnanakaw daw po. At ang mga proyekto ng Vice President ay napapakinabangan sa buong Pilipinas. Meron po siyang Luzon, Visayas, Mindanao ay meron po siyang mga satellite offices ng Office of the Vice President sa buong Pilipinas. At nakakatulong po ang kanya pong proyekto, ang Office of the Vice President. Ang tanong, ito pong grupo ng Makabayan Black, dekada na po. Ano po ang legasiyang ibinibigay po sa atin ng mga hayop na ito umano? Ano po ang legasiya sa Luzon, Visayas, Mindanao? Samantalang ang mga Duterte, nakita mo ang kanilang legasiya na nagawa sa Pilipino, sa taong bayan. Sila po, napakarami po nilang grupo. Itong Makabayan Black. Ano po ang maipagmamalaki nila sa Pilipino? Meron po ba? Wala po akong matandaan na ipinagmamalaki nila, na nagawa nila, na talagang kapaki-pakinabang hanggang ngayon ay napapakinabangan ng taong bayan. Mga kababayan, meron po ba? Nakapagpagawa po ba itong mga hayop na ito kahit man lang tulay o maraming eskwelahan man lang sa kanilang daan-daang milyong pondo? Itong mga hayop na ito umano? O tanging mag-recruit lang na mag-recruit ng mga kabataan para gawin po nilang pain, enforcement nila umano, at dalhin sa bundok umano. Yan po ba ang programa ng mga hayop na yan, mga kabayan? Kaya hindi po aasenso ating bansa hanggat meron po ang mga grupo na yan. Tanging ang bansa na lang po natin sa Asia at lalong-lalo sa Southeast Asia ang meron pong grupo ng makakaliwa. Kaya never pong aasenso ang ating bansa pagka po ang mga tao na yan at ang grupo na yan ay mananatili po sa ating bansa. At hindi po yan mabubuwag. Yang mga salot na yan umano. Mga kawain, never. Dahil kasama rin po yung mga hayop na yan sa mga nagnanakaw umano sa pera natin. Hindi kaya. Kaya nga sinatawag na dumami ng dumami ang salot at magnanakaw na politiko at lingkod bayan sa ating bansa. Dahil karamihan po ng party list, kasama po ang party list ng mga kaliwa, ay mga magnanakaw umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang ating komento dito po sa kabataan na ubod ng linis ang kanilang party list, mga kababayan. Ubod ng linis. Kaya nga kung tatamaan ng mga kulog at kidlat sa sobrang linis, baka una po silang tinamaan umano.
Maraming salamat po mga tambay sa gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin na tayo po ay maingatan lahat at ang pamilya Duterte ay maingatan po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga tambay. Happy weekends po. Happy weekends po. At ingat-ingat po tayo. Bye-bye.